pray for us. that we may see Christ's mercy and forgiveness constant.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Maria, ang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Kristong anak mo, pakundangan sa mahal na pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangan namin ang biyaya ng kanyang pagkabuhay na manguli sa kaluwalhatian ng langit. Sa pamamagitan ni Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ng abo. Ang tema ng ating banal na pagdiriwang ay ang simula ng banal na panahon ng Kwaresma. Sinisimulan natin ngayon ang banal na panahon ng Kwaresma. Ito ay ang 40 araw na pananalangin, pagpapakasakit at pagkakawang gawa bilang paghahanda sa 3 pinakamahalagang araw sa buong taon. Ang mga araw na ito ay ang araw ng pagpapakasakit at pagkamatay ng Panginoong Hesus sa Biyernes Santo, ang araw ng pananatili niya sa libingan sa Sabado Santo, at ang araw ng kanyang muling pagkabuhay sa Linggo ng Pagkabuhay. Papahiran tayo ngayon ng abo sa noo. Ito ay tanda ng ating pagpapakasakit at pagsisisi sa ating mga kasalanan. Ito rin ay paalala sa atin ng ating pinanggalingan at ng ating patutunguhan. Tayo ay sa abo nagmula at sa abo rin magbabalik. Mapanariwa nawa natin ang mga bunga ng sakramento ng binyag na siyang nagbigay sa atin ng karangalang maging mga anak ng Diyos. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ang abo sa anyo ng krus ay tanda ng pasimula ng panahon ng Kwaresma. Ang panahong ito ay 40 araw, ay paghahanda para sa pinakapunong kapiyastahan ng simbahan na ipinahahayag ng tanda ng abo sa noo. Ang kahulugan ng buong kapanahunan ng Kwaresma ay ang ating pagbabalik loob mula sa pagkakasala, ang diwa ng araw na ito at ng buong Kwaresma. Ang taon ng landasin ng pagbabalik loob na naghahatid sa atin sa mga mahal na araw, ang 3 araw ng pagdiriwang ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang pag-alala natin sa pagdiriwang ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli ay tanging wasto nating maisasagawa sa diwa ng ating sariling pagtalikod sa kasalanan at pagtalima sa kanyang kalooban. Kaya't sa pagbabalik loob sa Diyos mula sa kasamaan at ang ating pamumuhay sa kabutihan, ang tunay na diwa ng panahon ng Kwaresma mula sa simula hanggang sa katapusan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon ang banal na pagkukusang pagtiis ng kagutuman, ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay ng Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa mga linyang ito na puno ng panaghoy, inaanyayahan ng propetang si Joel ang kanyang mga kababayan at tayo na rin para sa isang tapat na pagbabalik loob, pag-aayuno at panalangin nagsusumamo. Ito'y magbubunga kung magtitiwala tayo sa habag ng Panginoon at tapat na magbabalik loob sa Kanya. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at hindi bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, maahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol, maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalang ko ay ikinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lamang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang paghahariin. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Dapat na maging palagian tayong handa sa pagbabalik loob sa Diyos, lalo na sa araw na tulad ngayong pinagkakalooban tayo ng masaganang biyaya ng Diyos, tulad ng paalala sa atin ni San Pablo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at makabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaglolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapag ngayoy napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithi niya't kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw,
doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Ang dami po natin ngayon. Ang dami po natin ngayon. Sa daming Miyerkules ng taon, ang Miyerkules na ito ang pinaka-special. Bakit? Bakit po kayo nandito? Ano po bang meron? Ha? Valentine's Day. Valentine's Day. Kaya po kayo nandito. Mukhang mali po yata yung napasukan nyo. Kung Valentine's Day, bakit po kayo nagsisimba ngayon? Sabi ng mga taong nakasama ko kanina, Father, dahil ngayon po ang simula ng panahon ng Kwaresma. Sabi naman ng iba, hindi po namin alam, Father, bakit kami nandito. Isinama lang kami ng aming pamilya at kaibigan. Yung iba naman nandito, sabi nila para magpalagay ng abo sa noo. Bakit po? Bakit po kayo magpapalagay ng abo sa noo? Bakit po kayo magpapalagay ng abo sa noo? Dahil Valentine's. Madalas ay hindi po natin alam kung bakit po tayo nagpapalagay ng abo sa ating mga noo. Kaya nga sabi ko, kakaiba yung pagdiriwang na ito. Marami tayo sa Miyerkules ng abo, simula ng panahon ng Kwaresma. Subalit, nakakasiguro ako na sa susunod na Miyerkules, wala na naman po kayo dito. Nakakasiguro po ako na sa susunod, ngayong darating na linggo, at sa mga darating na linggo,
ay wala naman po kayo dito. Tama po? Hindi naman. Tingnan po natin. Mga kapatid, sa pananampalataya, ang ating pananampalataya, ang ating pagsunod sa Panginoong Hesus ay hindi po isang biro at laro. Tandaan po ninyo ito. Ang abong ilalagay sa inyong noo ay hindi po isang palamuti at dekorasyon. Hindi po para katulad nung ginawa nung ilan kaninang umaga. Ano po yung ginawa? Nagpicture, nilagay sa Facebook, feeling blessed, hashtag feeling blessed, hashtag Valentine's Day, hashtag Ash Wednesday. Yun po ay hindi po nalalayo doon sa ating binasang ebanghelyo. Katulad ng sinabi ko, yung paglalagay ng abo ay hindi po isang palamuti at isang dekorasyon. Hindi po ito panglabas lamang. Kung hindi, ito po isang paalala na kayo po ay handang tanggapin muli pagsumikapan ang isang responsibilidad bilang mga sumusunod sa Panginoong Hesus na tuparin at gawin ang disiplina sa panahon ng Kwaresma. At ano po yung disiplina na yon? Ang pag-aayono, pananalangin, at pagkakawang gawa. Kung hindi po natin magagawa ito, hanggang sa pagpapalagay lamang tayo ng abo, ano po yung tawag doon? Ano po yung tawag doon? Ha? Ang tawag po doon ay pakitang tao, pagkukunwari, pagbabalat kayo, at pagpapaimbabaw. Ito yung paalala sa atin na sana wag lamang itong maging dekorasyon. Sa halip, ito'y magpaalala sa atin at tayo'y mag-commit ng ating sarili na tanggapin yung responsibilidad na tuparin at gawin yung disiplina sa panahon ng Kwaresma. Yung pag-aayuno. Hindi lamang sa pagkain. Yung pagdarasal na lalo sanang pag-igtingin, palalimin ngayong taon ng panalangin. Kaya nga po, nakatutuwa na ang Miyerkules ng Abo ay sumabay pa sa Valentine's Day, araw ng mga puso, sapagkat mahalaga na maunawaan natin, maisapuso natin yung totoong diwa ng ating pagdiriwang. Na tayo man ay nagmula sa abo, tayo ay alikabok o alabok. Ginawa ng Diyos na kanyang kalarawan at kawangis, hindi lamang ordinaryong tao, kung hindi mayroong dignidad, na kahit sa gitna ng kasalanan, ay patuloy na minamahal ng Diyos. Kaya nga po, nawa yung ating pagdiriwang ay maisapuso natin ang disiplina ng Kwaresma, at ang lahat nawa nating gagawin, ito'y nagmumula sa ating puso. Hindi lamang kung ano yung sobra sa atin. Ito yung ibibigay ko. Kung ano yung sobra, ito yung gagawin ko. Kung ano yung sobra, ito yung iaayuno ko. Kung hindi, yung ating pag-aayuno, ito sana ay nagmumula sa ating puso. Yung ating pagdarasal, ito sana ay nagmumula sa ating puso. At ang ating pagkakawang gawa, ito sana ay nagmumula sa ating puso. Mga kapatid, sa pananampalataya, yung ginagawa natin ito sa pag-uumpisa natin sa panahon ng Kwaresma, sikapin po sana nating sundan
ang Panginoong Yesus sa daan ng Kalbaryo. Sa daan ng Kalbaryo patungo sa kaligtasan at kabanalan na sa pamagitan ng ating sama-samang panalangin, sama-samang pagsasakripisyo at sama-samang pagkakawang gawa, tayo'y lalalim, lalago sa ating pananampalataya at ugnayan sa Diyos. At yung ating mga ginagawa, nawa ito'y maging totoo. Ito'y magdala sa atin dun sa katotohanan na tayo'y kawangis at kalarawan ng Diyos. Diyos ng awa at Diyos ng habag. Tatanggapin po ninyo yung abo. Nawa, ulitin ko, hindi po sana maging dekorasyon. Hindi lang sana feeling blessed, kung hindi totoong mabless po kayo. Parang iba ay mabless din, pagpalain din sa pamagitan po ninyo. Amen. Magsitayo po. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang may kapal upang ang abong sa ulo nating ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapati niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagmahal, ang iyong ikinasisiya ay hindi ang kamatayan ng masamang tao, kundi ang kanyang pagsisisi at pagbabagong buhay. Dinggin mo kami sa aming pagluhog na iyong marapating basbasan ang abong ito na aming ilalagay sa aming ulo. Bilang pagkilalang ito ang aming pinanggalingan, at ito rin sa wakas ang aming babalikan upang ang kapatawaran ay aming makamtan sa pagganap namin itong 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, na siyang pakikihati namin sa iyong anak sa kanyang bagong buhay at tagumpay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Magsitayo po. Sa pagsisimula natin ng panahon ng Kwaresma, alalahanin natin ang ating mga pagkukulang, ang karahasan ng tukso at ang pangangailangan natin ng tulong ng Diyos.
Ang ating itutugon, baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Naway ang simbahan ay walang takot na manawagan sa lahat para sa pagbabalik loob at mag-akay sa kanila sa pamamagitan ng kanyang halimbawa. Manalangin tayo. Baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Naway lahat ng ating mga pinuno sa bayan at sa simbahan ay magdulot ng inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang kababaang loob, kalinisan at katapatan. Manalangin tayo. Baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Naway lahat ng mga magulang, guro at katekista ay makapagpunla sa kabataan ng katapatan sa tungkulin ayon sa motibong matuwid at marangal at hindi para mapuri ng balana. Manalangin tayo. Baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Naway lahat ng nang-aapi sa kapwa sa pamamagitan ng kanilang kapusukan, kasakiman at kalupitan ay magtigil na sa kanilang masasamang gawi at matutong gumalang at magmahal sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Naway lahat tayo'y nagsisimula sa Kwaresmang ito, tigib ng kababaang loob, pagsisisi sa ating mga kasalanan at kapasyahang magbagong buhay. Manalangin tayo. Baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Panginoong Diyos, sa iyo'y dumudulog kaming nagsisisi sa aming mga kasalanan at tapat na naghahangad ng pagbabago sa puso at isipan. Nawa ang aming buhay ay tuwinang maging pagbibigay puri sa iyo sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Lahat ng hawak ko
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahaing ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadalisay nawa sa aming masasamang hilig, upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa aming nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming may tumpak ang kinahimaslang pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipo ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunitan namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa aming nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol, ng mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispong si Roberto, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pagisahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaniningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa amin ay kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay aminawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo mo muna sandali para sa mga ilang paalala. Una, sa mga hindi pa nakatanggap ng mga alay kapwa botelya sa inyong mga bukluran,
Meron po tayong pwede pang iabot sa inyo sa labas ng simbahan. Ang mga ito po ay pwede ninyong punan ng kahit anong halaga at ito po ay ialay nating lahat sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Ang alay kapwa po ay bahagi ng Kwaresma na nagsasaad ng ating pagmamalasakit at pagbabahagi ng ating alay sa mga higit na nangangailangan, lalo na sa mga may sakit at sa mga maaapektuhan ng kalamidad dito sa ating komunidad. Ikalawa, meron din po tayong Fast to Feed envelopes, Fast to Feed a Child, na maaaring naibigay na sa inyo ng mga BEC coordinators. Ito po ay para naman sa mga malnourished na mga bata sa pondo ng Pinoy Hapag-asa Project ng CBCP. Ito po ay iaalay ngayon lang as Wednesday. Maraming salamat po. Muli maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating banal na misa, sa inyong mga panalangin, sa inyong patuloy na suporta sa ating mga gawain sa ating parokya. Para po sa kaalaman ng lahat na nandito, tayo po ay may programa ng feeding program sa ating parokya. Ito po ay 5 taon na, Ate Heidi, tama po? 5 taon na po na programa ng parokya. Ito po ay tuloy-tuloy kahit nung panahon ng pandemya. At ito po ay 265. Pinapakain po ng Lunes hanggang Sabado. Sa mga nais pong makiisa sa mga gawain po ng feeding program, sa mga social services, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating opisina, sa ating coordinator ng social services, sila Ate Heidi Temporal, saka si Kuya Boy Temporal. Kalawa, matagal na po nating inumpisahan ang balik handog program ng parokya. Ito po ay, kung hindi ako nagkakamali, 2019, before pandemic po. Ito po ay layunin nito na mawala po yung arancel system sa ating parokya, na kung saan lahat po ng gagawing paglilingkod ng parokya, wala pong fixed na stall fee, sa halip ay donation. Ano po? Hinihikayat po namin na suportahan po ninyo ang Balik Handog program dahil sa totoo, nung panahon ng pandemic, wala pong mga misa, walang collection. Ang Balik Handog po ang siyang nagbigay buhay sa ating parokya at sa mga gawaing sosyal ng ating pamayanan. So, sa mga community, sa mga hindi pa po nakakaalam, muli, maaari po kayo makipag-ugnayan sa Paris Finance Council Chair, si Kuya Peter, saka si Ate Lina, para sa karagdagang kaalaman kung ano po yung Balik Handog program. Ito rin po ay binibigyang direksyon, diin ng ating diocese na tuluyan ng mawala ang arancel system. Apo. Sa mga nais pong magbigay ng tulong sa mga gawain, sa scholarship, sa tutorial program ng parokya, welcome po kayo. At sana mas maipagpatuloy po ninyo, mas maipagpatuloy pa po ninyo ng mas maraming taon dito sa inyong parokya. Kaya sa ngalan po ni Father Xiao, ang Kawaksing Kura, ang ng Paris Pastoral Council nila Kuya Andrew at Richie, Finance Council ni Kuya Boy, Ate Heidi, Finance Council Kuya Peter and Ate Lina, Basic Ecclesial Community Kuya Boy and Ate Heidi, Formation si Ate Karen saka si Kuya Al, sa worship sila Jamie. Ang aming pasasalamat sa inyo. Ano po? Naway patuloy niya po pong pagpalaguin ang inyong pamayanan. Ano po? Yung mga hindi nagsimba nung Pasko, nung New Year, ngayon lang nagsimba, salamat po sa inyong patuloy na suporta. Habang ako'y nandito sa parokyang ito sa loob ng 5 taon, 7 buwan. Sa susunod na buwan, ako po'y lilipat ng ibang lugar para sa panibagong mission.
So sana kung ano po yung binigay niyong suporta sa akin, mas sigitan niyo pa pong ibigay sa susunod na magiging parish priest po ng inyong parokya. So muli, maraming salamat. Pagsumikapan po na sama-samang manalangin, sama-samang mag-ayuno at sama-sama na gumawa sa pagkakawang gawa sa ating pamayanan. Mas bigyan po nating halaga yung mga araw ng panahon ng Kwaresma upang makita natin yung layon at totoong diwa ng panahon ng Kwaresma. Kaya po sa lahat po ng misa, wala na po tayong resesyonal para mapanatili pong solemne yung misa. Okay po. Tayo na po kayo. Overtime na po tayo. Yung hindi pa po nalagyan ng abo sa noo, yung mga nahuli, pwede pa po kayong magpalagay. May mga lay minister pa pong nandito. Lumapit na lang po kayo sa kanila. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Naalay ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa panahon po ng Kwaresma, wala po munang papalakpak. Okay po? Sige, salamat.